Pag malaya ang bulsa, malaya ang buong katawan, malaya pati mga hangarin, mga layunin at mga pangarap. Be financially free. Importante yan na maging pamantayan sa buhay, goal, o kaya ay yung gusto mong i-maintain na status sa iyong buhay. Huwag patali sa utang when avoidable. Habang kaya, habang pwedeng iwasang mapatali sa utang. Avoid yung mga pay later. Kasi hindi ka naman sure about tomorrow kung malakas ka ba, kikita ka ba, o magkakaroon ka ng mga ibang gagastusin at pangangailangan. Tapos nakatali na yung kikitain mo pa lang, wala pa sa kamay mo. Avoid mga mortgages when possible. Yung nagsasangla, yung nakaprenda ang yung panghanap buhay, nakaprenda ang tricycle, nakaprenda ang bahay, nakaprenda ang lupa. Kasi malaking stress sa buhay yan. At sinasabi lang naman natin, when possible, avoid. May mga panahon talaga na wala ka nang pwedeng maasahan kundi magprenda, magsangla, mangutang. Pero dapat yon sa mga bagay lang at mga panahon na life and death ang nakataya. Piliin kung ano talaga ang karapat dapat ipangutang, piliin kung anong karapat dapat iprenda, at para saan magpeprenda, para maiwasan, ma-minimize ang makulong sa mga financial prisons. Avoid ang mga pag-guarantee. Yung utang ng iba, ikaw ang mag-guarantee, ikaw ang guarantor, ikaw ang sasagot, kung hindi siya makabayad, edi ikaw ngayon ang biglang mauobligang magbayad. Mag-guarantee, yes, pero dapat handa ang loob mo na magbayad kung hindi magbayad yung original na may utang. Kasi pwedeng hindi siya makabayad. Kasi nangangailangan nga siya, kaya kailangan niya ng guarantor. Ibig sabihin, wala siyang pera, may pangangailangan siya. So, napakalaki ng chance na mahirapan din siya magbayad. So, pwedeng mag-guarantee, magandang mag-guarantee, matulungin yon, pero ihanda ang loob na pwedeng ikaw ang mag-end up paying. At huwag ka makipagkagalit, mang-away, o sumama ang loob doon sa hindi makabayad, lalong-lalot sinikap naman niya ang kanyang kaya para makabayad, hindi lang talaga magawa. Kasi usually, yung mga magkakaibigan, magkakamag-anak na may isa mag-guarantee, pagka hindi na nakabayad yung talagang may utang, nagiging magkaaway pa yan for life. Kaya iwasan ang ganyang mga situation. At tayo naman, iwasan din natin na ipasubo ang kapwa by asking them to be our guarantors. Hanggat maaari, gumawa ng ibang paraan, huwag ipasubo ang sino man na siya ang mag-guarantee. Kasi hindi naman tayo nakakatiyak na mapapanindigan natin ang ating mga pananagutan. Paano naman yung nag-guarantee? Kawawa naman siya. Ganyan din sa simpleng-simpleng bagay. Halimbawa, kahit sa social media, merong i-like nyo naman yung aking post, i-like nyo naman yung contest na sinalihan ng anak ko, i-like nyo naman yung product namin. Paano kung yung gusto nyo mag-like, gusto nyo mag-promote, meron siyang reservations, meron siyang mga alinlangan na parang ayaw niyang itaya yung pangalan niya, karangalan niya, credibility niya doon sa product mo o sa post mo. So let's try not to ask people to do that for us. Kasi kung gusto naman nila na mag-guarantee, gusto naman nila na mag-like, mag-promote, mag-endorse, ipaalam lang natin na meron tayong ganong sitwasyon, bahala sila mag-decide kung gusto nila. But don't ask. Kasi mga tao, kuminsan hindi lang makatanggi, pero sumasama loob o naiinis sa atin when we ask them to be guarantors or to be endorsers or to promote whatever we are promoting. Meron naman talagang maninindigan, ayaw nilang itaya yung pangalan nila o credibility nila. Magtatampo tayo, magagalit, masisira ang mga relationship. Avoid yung mga ganyang uri ng pang-aabala sa kapwa para yung naitayo natin at nabuong friendships, relationships, huwag malagay sa peligro. Proverbs 22:26-27. Do not be one who shakes hands in pledge or puts up security for debts. If you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. So, iwasan daw, huwag maging garantor. Kasi pagka yung ginarantihan mo hindi nakabayad at ikaw din walang maibayad, pati kahuli-hulihan mo saplot daw sa katawan maring mahubad sa iyo pambayad, pati hinihigan mong kama, hilahin at ipambayad sa iyong utang. Your very body, your very freedom will be snatched from under you if you have to pay for someone else's debt. So, may mga tao dahil sila ay nag-guarantee o dahil sila yung nangutang, tali sa employment, sa employer o sa work.
Very, very recently, I have been communicating with someone na talaga namang ako'y nakikiramay at nakikiisa sa kanilang hirap na dinadala. Siya ay nagtatrabaho abroad, meron siyang very close family relation na merong malubhang-malubhang sakit, gustong-gusto niyang alagaan, hindi niya magawa. Bakit? Kasi marami silang utang. Nakatali siya sa utang na kailangan nilang bayaran, ibigin naman niyang umuwi para mag-alaga ng mahal sa buhay na malubha ang kalagayan, hindi niya magawa. Hating-hati ang loob niya, ang lungkot-lungkot niya, natural, stress na stress. Kasi meron silang pinasok na bayarin. Hindi naman natin sinisisi na may pinasok silang bayarin. Hindi natin alam kung bakit kailangan nilang gawin yun. Pero dahil doon, yun ang point ko, hindi ka malaya. Hindi sa iyo ang oras mo. Hindi sa iyo ang katawan mo. Dahil kailangan mong ibayad sa pagtatrabaho, ang iyong oras, ang iyong labor, ang iyong skill, at yung very physical presence. Kaya, nagiging kulungan ang financial liability. Nawawalan ka ng kalayaan. Na gusto naman ng Diyos na dapat ay tinatamasa natin. But because of natural law, and because of what we do, because of cause and effect, lahat ng ginagawa natin may consequence. At kung minsan yung kalayaan natin ang natataya, yun ang nawawala, yun ang naiilit dahil tayo ay may utang. At tayo naman, tulad nga ng binanggit natin, be considerate. Try to not enlist guarantors. Try to not borrow from people. Siyempre, yung mga tao, nagsikap yan para makapag-save. O nagsasave sila dahil may pinaglalaanan, may plano, may gustong gawin. O kung wala man, gusto lang nila may savings sila para meron silang peace of mind. Tapos uutangin natin, hihiramin natin, gagawin natin silang guarantor. Tapos sila pa ang magbabayad. There is someone I know, a very, very good person, na nag-guarantee siya ng mga loan ng mga people who were also very, very good friends. Mga mabubuting kapitbahay. Pero ano nangyari? Namatay ang taong ito na guarantor na merong face value, meron siyang character loan na pwedeng gawin nung araw, may mga ganyan. Anong ginawa nung original ng utang? Hindi siya nakabayad. Hindi ko alam kung hindi siya nakabayad o hindi siya nagbayad, pero ang ending, yung naiwang mga tagapagmana nitong namatay, na konting-konti lang naman ang minana, they ended up selling some of their properties, real estate, para bayaran yung utang na ginaranti nung namatay na kapamilya nila. Imbes may mamana sila, nawala pa. At sino ngayon ang nakinabang doon? Hindi siyempre yung umutang na hindi nagbayad kasi hindi naman siya yung siningil dahil yung guarantor ang siningil. At sa ating mga kamag-anak, sa mga miyembro ng pamilya, yung mga tinatawag na dependents, help your breadwinner to not get into debt. Tulungan nyo na huwag siyang kailangang mangutang sa pamamagitan ng kung ang iyong breadwinner ay nag-iisa lang. Ang mga members ng family, dapat umimbento ng paraan para kumita. Sa dinami-rami ng pwedeng i-sell online. Bakit inuubos sa mga oras, sa mga games, sa mga walang kwentang daldalan, kwentuhan, at kumisan pakikipag-away pa, o pagdi-display ng kinakain, o ng pasyal, o ng damit, o ng gadget, samantalang the same time could be used for business, to sell something, to earn. So kung meron kayong breadwinner, huwag namang kaisa-isang siya na lamang na nagbabalikat, nagdadala ng lahat ng gastos, lahat siya hanggang dental floss mo, siya talaga ang magbabayad, no? Hanggang lahat ng load mo sa phone, yan talaga yung tatay mo o nanay mo magbabayad. Dapat tumulong tayo, umimbento tayo ng income. Pagka we are old enough and healthy enough to spend, therefore we are old enough and healthy enough to earn. Tulungan nating huwag mabaon sa utang ang ating mga breadwinners, at kung nagkaroon na nga ng utang, tulungan natin to pay debts by saving, by conserving, by not asking for unnecessary things para yung mga konting kinikita nila maibayad agad sa utang at lumaya sa pagkakautang. Kaya kung may utang, bayaran agad. Basta kaya, hanggang kaya. Bakit naman kasi yung mga iba napakabilis mangutang, magaling mangutang, pero pag bayaran na ang tagal, halos ayaw bitawan ng pera kahit nagkakapera na. Kahit may pambayad na, partially or fully, pag oras na ng bayaran, ayaw nang bitawan yung pera.
Siyempre kasi you feel empowered pag may hawak kang pera. Pero tatandaan natin kung tayo'y may utang, yung perang hawak natin ay hindi atin. Dapat yon agad-agad pumunta sa pinagkakautangan natin. We should reward those who lend to us, those who help us in times of need, not punish them by one, borrowing from them and making them stressful, making them worry, and two, by not paying on time, or not paying fully. Pag tinulungan ka ng kapwa sa panahon ng pangangailangan, pinahiram ka, dapat nagkakandara pa ka magbayad. Kung meron ka ng konti, ibayad mo na uli para kumukonti yung balance, at siya naman, tumatahimik ang loob niya. Napapatunayan mong willing ka naman talaga magbayad. At nagagamit na rin niya kahit partially yung perang ipinahiram niya sa'yo. Dapat lahat lumalaya. Dapat lumalaya yung nangutang, pero dapat mahalaga rin palayain yung nagpautang. Proverbs 22:7, the rich rule over the poor, and the borrower is slave to the lender. Isang malaking dahilan kung bakit dapat tayong lumaya agad sa pagkakautang para tayo'y hindi sunod-sunuran, api-apihan sa mga nagpapautang sa atin. Para kung gusto nating mag-alaga ng mahal natin sa buhay, gusto nating merong gawin, merong unahin, pwede, hindi yung wala kang choice. Papasok ka sa trabaho kasi nakabaon ka sa utang, o yung kikitain mo, may commitment na napupuntang babayarin. So mahalaga, huwag tayong maging slave to the employer and slave to the lender. And the only way to do that is to be financially independent, to be financially free and viable. Romans 13:7-8. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. And if I may add, if utang, then utang. Bayaran ang utang. Ano man ang ating utang, bayaran. Kung yun man ay utang na loob, yun man ay utang na pera, yun ay utang na oras, bayaran. Kung may restrictive arrangement, kumawala agad. Halimbawa, may credit card ka, ginamit mo, kailangan bayaran mo agad yan. At ang hanggat kaya, unahing bayaran ng buo. Kasi mga credit card, meron niyang paniningil. Sasabihin, this is your utang, X. Pero ang pwede mo lang minimum ibayad, Y. No? Letter Y. Pwedeng kaprasong-kapraso lang ibayad mo. Ang totoo, gustong-gusto ng mga credit card companies yun, nakapraso lang ibayad mo. Bakit? Kikita sila ng interest. Doon talaga sila kumikita pagka hindi ka makabayad. Kasi araw-araw, bawat inhale, bawat exhale mo, nadadagdagan na interest. So ayaw nila nga nung bayad ka agad kasi wala silang kinita sa interest. So gustong-gusto nila yon dahil na perfect na nila ang way of paniningil. Kaya siguradong in the end sila magwawagi. Kaya kailangan bayaran mo na lang agad. Yung iba may pambayad naman sana pero yung minimum lang ang babayaran. Yun na naman pera nila, gagamitin nila sa iba. Pero tatandaan nyo mga kapatid, pag may utang, bayaran agad. Habang kaya, bayaran ng buo para hindi ka magbayad ng interest. Yung kasing interest lang, pambayad mo na sa kuryente yan, o pambayad mo na sa tubig, o pambili mo na ng bigas, sayang. Proverbs 6:1-5. My son, if you have put up security for your neighbor, if you have shaken hands in pledge for a stranger, you have been trapped by what you said and snared by the words of your mouth. Pagka daw naging guarantor ka, kinulong mo ang iyong sarili. Yung iyong puwirma, yung iyong salita, naging kulungan mo yon. Kasi ikaw ang magbabayad pag hindi niya yan nabayaran. So ano daw ang gagawin mo? Kung biglang nag-guarantee ka pala, lalo kung sa stranger, hindi mo naman talaga kaano-ano o hindi naman super close sa'yo, ang laki-laki ng risk mo, sabi ng Proverbs, do this, my son, to free yourself. Since you have fallen into your neighbor's hands, go to the point of exhaustion and give your neighbor no rest. Allow no sleep to your eyes, no slumber to your eyelids. Sabi ko noon, pagka ikaw ay napasubo, nag-guarantee, o kaya ay may utang ka at malaki ang bayarin, lalo't malaki ang interest, gamitin mo lahat ng lakas mo, huwag kang matulog, huwag kang magpahinga, huwag mo ring patulugin yung pinagkautangan mo o yung humingi sa ng guarantee. Sabi ko noon, huwag kang magpahinga. Kailangang kumawala ka agad.
Free yourself like a gazelle from the hand of a hunter, like a bird from the snare of a fowler. Kung makakakita tayo ng mga usa, mga hayop na nahuhuli ng mga hunters, lahat ng lakas niyan gagamitin para makawala. Sisikad, sisipa, lulundag, gugulong, ano man ang kailangan niyang gawin para makawala, gagawin niya yun. At yung ibon na nahuli ng bitag, talagang yan ay lilipad, yan ay ipapagpagan sarili, tatalon-talon, lahat gagawin niya para makawala.